Samantala, lampas 300,000 pamilya na ang apektado kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inuulat rin na pumalo na sa 50 ang nasawi. Narito ang balita ni Criza Lopez. Matapos ang pananalanta ng Bagyong Tino sa malaking bahagi ng bansa, iniwan naman itong apektado ang mahigit sa 300,000 pamilya ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa situational report ng NDRRMC kaninang alas 12, 52 katao ang nasawi dahil sa bagyo. Lahat ng ito ay nasa ilalim pa rin ng validation. 10 ang nasugatan at 13 ang napaulat na nawawala dahil sa Bagyong Tino. 318,020 na pamilya katumbas ng 1,107,819 na individual ang apektado ng bagyo. 577,928 na individual ang pansamantalang sumilong sa 4,805 na evacuation centers. Umabot na sa mahigit 100 kabahayan ang nawasak. 110 dito ang partially damaged at 10 ang tuluyang nasira. Base pa rin sa datos ng NDRRMC, 86 na lugar na mula sa Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 7 at Caraga Region ang lubog sa baha. Dahil sa malaking pinsala na iniwan ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao, 53 na bayan at munisipalidad ang nagdeklara na ng state of calamity. Kanselado pa rin ang karamihan ng biyahe sa mga pantalan dahil sa nakataas na gale warning. Samantala, wala pang eksaktong halaga ng natamong pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Ayon sa Philippine Ports Authority, nananatiling bukas at patuloy ang kanilang pagtanggap ng mga pasahero sa kabila ng kanselasyon. Tuloy rin ang kanilang pamamahagi ng ready-to-eat food packs mula sa supply ng Department of Social Welfare and Development para sa mga na-stranded na pasahero. Base sa report ng Pag-asa, 5 beses naglandfall sa iba't ibang lugar ang Bagyong Tino sa Pilipinas. Una, sa Silago, Southern Leyte noong November 4 ng alas 12 ng madaling araw. Pangalawa, sa Borbon, Cebu noong alas 5 ng madaling araw. Sunod sa Sagay City, Negros Occidental, San Lorenzo, Guimaras at panghuli sa Iloilo City ng 1:20 ng hapon. Para sa Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.